Okay, good morning sa mga nag-aabang ng Honda Beat Gundam style. Or ito ang tinatawag na 50th anniversary ng Honda Special Edition. Ito ang Honda Beat version 3. Okay, good morning sa mga nag-aabang ng Honda Beat Gundam style. Or sabi natin, or ito ang tinatawag na 50th anniversary ng Honda Special Edition. Ito ang Honda Beat version 3. So ayan may mga bagong labas na naman. May Honda Beat. Ay, may Honda Beat na naman. So nandito tayo ngayon sa Guanzon, Olongapo. At located at 2725 Rizal Avenue, West Bahak, Olongapo City. At good morning. Okay, balik tayo kay Honda Beat Special Edition version 3. So for today's vlog, papakita natin, i-walk through muna natin to. At kung gusto nyo ng full review nito with regards sa specs, bisitahin natin ang YouTube channel natin na Hajimoto Vlogs TV. Meron po tayong tatlong inihanda na features and specs or review para dito kay version 3. This is a Honda Beat Special Edition version 3. Ayan, look at that. Napakaganda, napaka-special talaga ng kanyang kulay, no? Kung batang 90s ka, sigurado mapagkakamalan mo tong isang animated edition na si Gundam Wing. Okay? So ito yung old version. Ito naman ang kanyang new version. This is standard version. Okay? Okay, check natin yung headlight niya sa front niya, mga idol, no? So makikita natin, iba na ang kanyang design ng kanyang headlight. Ito yung pinaka, parang mas manipis dito sa taas. Tapos dito naman, parang pinaumbok lang. Okay? Tapos continual lang siya. Tapos napakaganda ng kanyang dito. Sophisticated ang kanyang ginawang disenyo dito. Para siyang PCX na mga idol, no? Ang kulay nga pala nito, meron siyang tricolor, which is yung black, blue, and white. Glossy blue bandang itaas at glossy black. Meron po siyang Honda na nakalagay, syempre, ang brand niya. Tapos ito naman, dito naman sa baba is matte black. Okay? Sa gilid naman, meron tayong Beat na nakalagay, which is yung Beat Street or Beat Street. Bandang ibaba naman tayo, meron siya nakalagay na 50th Anniversary Honda Philippines. So, kung ilan lang ang ginawa dito, kasi special edition to, malay mo, wala na sa susunod na buwan, is bumili na kayo nito, okay? So, what is special about this? Yung kulay, mga idol, okay? Okay, pagdating naman sa kanyang ilaw dito, sa kanyang signal lights, gumagamit ng ordinary peanut bulb. Then, ang kagandahan dito, mga idol, is split LED na po ang ginamit niya. Okay? Yung split LED, guys, mas maganda, mas makulay, mas maliwanag. At the same time, hindi siya nakakasilaw sa daan. Okay? Di ka mabubwisit. So, pagdating naman sa gilid, mga idol, ayan, nakalagay. Blue po yan, no, mga idol. Medyo, lang yung kulay natin ng... Medyo hindi lang synchronize yung kulay natin dito. But anyway, blue po yung nakalagay dito. Tapos, red. And then nakalagay dito 50th anniversary, syempre Honda, okay? So minimal sticker with strip. Yan. Okay. Very aggressive dito sa bandang ilalim niya rito. Continual sa kanyang front fender. Okay? So gumagamit sa harapan ng telescopic fork with single disc brake and single piston caliper. Tapos meron po siyang federal na gulong at ang sukat ng gulong nito is 80/90-14. At the same time, maganda po ang kanyang mags. Para siyang bronze or dark bronze, mga ganun, di ba? Hindi ko alam yung eksaktong kulay nito eh. Pwede bang paki-comment nyo sa baba? Okay lang? Okay. So, dito naman sa likuran, gumagamit po siya ng single shock absorber. Ayan. Tapos, meron po rin siyang drum brake para sa braking system. Mags type din po ang ginamit niya rito. Then yung kulay, paki-comment kung anong kulay po ito. Ang kanyang gulong is federal din. Ayan. Ayos din, no? 90/90-14 ang gulong niya, mga idol. Tubeless na po siya. Okay, dito naman sa kanyang muffler guard, plastic po ang ginamit, pero ang kagandahan dito, meron po siyang texture na parang carbonated style. Okay? Okay, so ito ay gumagamit pa lang ng air-cooled
para sa kanyang cooling system. Gumagaan po siya ng ordinary peanut bulb sa kanyang signal light, and ang kanyang tail light is ordinary bulb pa lamang. So medyo masikip lang mga idol, no? So ito ang kanyang tagiliran, o sa kabilang gilid naman makikita natin ang crankcase and yung kanyang air filter. So gumagamit po siya ng ESP, meaning Enhanced Smart Power. Then ang kagandahan dito sa mga nag-worried, mahinaan ng battery or malobat ang battery, meron po siyang kickstarter. No, present pa rin yan mga idol. So bandang itaas naman tayo mga idol, ayan, ito yung kanyang dashboard. Alright, napakasimple. Pero makikita natin ang old version, yan. Medyo meron siyang pinagkaiba talaga. Ito na. Dito siya sa taas. Okay? So dito yung indicator ng high and low beam, turn signal lights, and yung kanyang engine check. Okay? Meron siyang eco mode na tinatawag. Then meron po siyang speedometer and odometer with digital screen. Okay? Yung may maliit na screen pa rin. So same pa rin naman yun doon. Pero yun nga lang, nagkaiba yung positioning dito sa kanyang indicator. Okay? So sa mga buttons naman, meron siyang high and low beam button, then horn and turn lights, switches. Then meron po siyang electric starter. Sa kanyang kanan, meron po siyang throttle with brake lever para sa unahan na merong bar end. Okay, pagdating naman dito, syempre hand grip lang mga idol, meron siyang bar end with brake lever para sa likuran. Okay, sa convenient features naman tayo mga idol, no? Ito, yung convenient features natin, meron po siyang utility hook. Syempre, present na present yan para sa mga sasabit natin, kung ano-ano mang gusto natin isabit mga idol, no? And then, pangalawa, meron po siyang utility pocket na wala po siyang cover. Pero, ang kagandahan dito sa isa ay meron po siyang cover para naman sa kanyang power outlet socket. Ang kagandahan dito sa power socket outlet is just in case na masira yung pinaka-adapter mo ng USB type, is yun lang yung masisira. At least ito, parang sa kotse, okay, mas mabilis siya, mas faster and reliable gamitin. Tapos dito malagay yung cellphone mo. Okay? Dito naman sa kanyang footboard, yan. Lawak. Ayos. No? Nakachinelas lang ako. Actually, magbabayad lang talaga ako. Pero yan, look at that. Malaki ang legroom para kung sakaling ikaw ay mahaba or malaki ang bias. So, i-atras ka lang ng konti. Malaking-malaki na yan. Okay? So, don't worry about your legroom kung ikaw ay may kahabaan ng bias. Kung ikaw naman ay medyo 5'4 pataas or 5'3 pataas, isaktong-sakto sa iyo ito. Mamaya check natin yung seat height niya, okay? So ito ang lalagyanan ng kanyang battery mga idol. Nasa gitna po siya. Dati is nasa gilid. Pero same pa rin na nasa lapag ng footboard. Then pagdating naman dito sa kanyang ignition key, ay gumagamit na rin po siya ng shutter lock key with seat opener. Yun dati po kasi mga idol, wala. Ito kasi ang seat opener dati. Yan yung old version or version 2. Ito na ngayon ang version 3. Okay? So yan, meron na po siyang safety lock. Then meron po siyang shutter lock key. Then kung saan, nakatakip po yan. Meron po siyang mismong takip. Then, very convenient, meron na siyang seat opener. Okay, pagdating naman dito sa kanyang upuan, okay, ang nabago sa upuan mga idol, ito, yung version 2 is makinis na rough. Pagdating naman dito, is kalmot po sa attraction design siya para sa akin. Yan. Ayan yung possible dito siya magkakaroon ng unang kalmot ng mga pusa ng kapitbahay nyo. So pag ganun ang nangyari, matik, ang pusa na ng kapitbahay nyo ang salarin. Okay? So sa foam, okay din. Maganda rin yung tabas niya. Simple, compact ang design ng ano niya, upuan, sakto-sakto sa mga wet box na sensitibo. Pagdating naman dito sa kanyang compartment, okay? Ayan, napakalaki na. Nasa 12 liters capacity na po siya mga idol. Ang laki. Mas malaki siya bahagya compare natin dito sa old version ng Honda Beat. Okay? So, dito naman, nasa 4.5 liters capacity ang kanyang full tank. Okay? Malayo-layo na rin. 110cc plus FI na po siya or fuel injected. Nga pala, gumagamit ito ng PGM-FI or programmable fuel injection na kung saan mas matipid sa gasolina. So, 4.5 liters, malayo-layo na rin ang mararating nito sa kanyang full tank. So, pansinin din natin ang disenyo dito guys. Oh. Ayan, oh, same lang ng nandito yung disenyo.
At the same time, meron po siyang bead. Okay? So, maganda. Tapos, meron po siyang tapaludo ng nasasayang na gasolina. Dito naman sa kanyang ilalim ng upuan, yan, meron tayong lalagyanan ng, syempre, ito yung tatawag nating document compartment. Okay? Tapos tools compartment, tapos to medyo malapad. Okay, isa pa pala, no, for your safety, meron din siyang park lock or safety park lock lever. So just in case na incline o uphill road ang yung ipapark or doon ka magpapark, so napaka-safe nito, napaka-convenient gamitin ito. So very useful siya, hindi magdadaos-dos ang motor mo. So sandaling nakapark ka. Okay, dati kasi ganyan lang, kasi kaya hirap, ang hirap siya gamitin. Ngayon, parang nasa Honda Click na. So, mas malaki na siya, mas abot kaya na or abot kamay na. Okay. Dagdag ko nga rin pala, no, combi brake system. Meron po siyang combi brake system na kung saan, okay, 70% na pagpreno sa likuran is 30% nasasabay ang yung unahan. Okay, napaka-safe, napaka-reliable, napaka-effective na pagpepreno pag ito ang gamit mo, si Honda Beat, than other non-CBS. Okay? So, dati kasi wala pang CBS to eh. Let me think. Okay, wala pa. Okay, wala pa. So, ito yung standard. So, dati, wala pang combi brake. Ngayon, meron na pong combi brake system. Regarding naman sa seat height nito ay nasa 742mm. Sobrang sakto at Pinoy height friendly. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height. At kayang-kayang ilapat ng 2 pako. Kaya nating to worries sa biglaang hinto o matagal na traffic. Speaking of traffic, isa din sa bentahe ng Honda Beat Street ay ang kanyang body dimension. Sa sobrang compact at slim nito na kayang ipasok-pasok at isingit-singit sa mga traffic. At dahil gumagamit ito ng ESAP technology ng chassis nito, ay mas magaang ito na may bigat lamang na 90 kilo. Kaya basic magmaniobra, mapa-forward o reverse man yan. So let's get it on to the price. Para sa updated price, cash and installment nito dito sa Guanzon, Olongapo. Let's go! At pag-usapan naman natin ang kanyang updated price regarding sa cash and installment via Olongapo Guanzon branch. Ang Honda Beat version 3 limited edition ay may cash na 77,400. Pag sa installment naman ay meron po siyang down payment na 5,300. Kung kukunin mo to ng installment ng 12 months ay meron po siyang 8,127 for monthly installment. Pag 24 months naman ay nasa 5,098 pesos. Pag 36 months naman ay 4,058 pesos. At may rebate po yan na 200 kung maaga ka or on due date ka magbayad. Pagdating naman sa kanyang freebies, ito ay mayroong 3 years free registration and insurance and 2 years warranty, lifetime discount sa parts at helmet at t-shirt. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.